Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Marami ang kumikilala sa akin bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ngunit bago ang lahat ng titulo, ako ay isang anak ng bayan. Isang Pilipinong nangarap na makita ang aking lupang sinilangan na marangal, malaya at may pagkakakilanlan. Ang aking buhay ay hindi lamang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng isang sambayanang matagal na natutong yumuko, ngunit unti-unting natutong tumindig. Ako ay isinilang noong Hunyo 9 60 sa Calamba, Laguna. Lumaki ako sa isang tahanang puno ng disiplina, pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa murang edad, natutuhan kong mahalin ang pagbabasa at pagsusulat. Ngunit kasabay ng aking pagkamulat ay ang aking pagkakita sa tunay na kalagayan ng aking bayan. Nakita ko kung paano maliitin ang mga Indio sa sarili nilang lupain. Doon nagsimula ang apoy sa aking puso. Ang tanong kung bakit kailangang maging dayuhan ang turing sa isang taong isinilang sa sarili niyang bayan. Nag-aral ako sa Ateneo Municipal de Manila at sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit nais kong maunawaan ang higit pa sa agham at medisina. Kaya ako ay naglakbay sa Europa. Sa Madrid, Paris at Heidelberg, marami akong natututuhan tungkol sa kalayaan. Habang ako ay lumalayo sa Pilipinas, lalo kon itong minahal. Mas lalo kong nakita kung gaano kalalim ang sugat ng aking sariling bayan. Hindi ako humawak ng espada, ngunit humawak ako ng pluma. Isinulat ko ang No Limit Angere upang ilantad ang sakit ng lipunan. Sinulat ko ang El Filibusterismo upang ipakita ang lalim ng galit at pagkabulok ng sistemang sumisira sa aking bayan. Hindi ako sumulat upang manira lamang. Sumulat ako upang magmulat. Nais kong makita ng mga Pilipino ang kanilang kalagayan. Ang pinakamalaking bilangguan ay hindi laging may rehas. Minsan, ito ay takot. Minsan, ito ay katahimikan. Ang laban ko ay hindi lamang laban sa kapangyarihang Kastila. Ang tunay kong laban ay laban sa pagkawala ng dangal ng Pilipino. Masakit makitang ang kapwa ko Pilipino ay tinuturuan na maging sunod-sunuran at malitin ang sariling kakayahan. Ang pagiging Pilipino ay tungkol sa kamalayan at dangal. Kung hindi natin kayang mahalin ang sarili nating lahi, paano natin ipaglalaban ang ating kinabukasan? Nang ako ay ipinatapon sa dapitan, inakala ng marami na natapos na ang aking laban. Ngunit hindi natatapos ang pagmamahal sa bayan sa paglayo. Sa dapitan, ako ay naging doktor, guro at lingkod ng komunidad. Doon ko napatunayan na ang kabayanihan ay nasa tahimik na paglilingkod. Noong Disyembre 30, 1896, ako ay dinala sa Bagong Bayan upang harapin ang aking kamatayan. Alam kong maaaring kitilin ang aking buhay, ngunit alam ko ring hindi nila kayang patayin ang mga ideyang aking ipinaglaban. Sa aking huling sandali, hindi puot ang aking iniwan. Ang iniwan ko ay pag-asa para sa inyong lahat. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang pinakamahalagang aral ng aking buhay, ang pagiging Pilipino ay isang tungkulin. Ang mahalaga ay kung paano mo minamahal ang iyong bayan at kung paano mo ipinagtatanggol ang katotohanan. Sa kabataang Pilipino, kayo ang pag-asa ng bayan. Mag-aral kayo, magsalita kayo, at magmahal kayo sa bayan. Huwag ninyong hayaang ang pagiging Pilipino ay maging isa na lamang salita sa aklat. Gawin ninyo itong buhay na diwa. Ako si Jose Rizal. Ang aking paninindigan ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong marunong manindigan sa katotohanan, sapagkat ang pagiging Pilipino ay hindi minama na lamang. Ito ay pinaninindigan. Great day! Mabuhay!